Sa ngayon, nasa mahigit 74 na milyong Pilipino na sa Pilipinas na karamihan ay binubuo ng mga kabataan. Kabaligtaran sa bansang Hapon kung saan napakaliit ng porsyento ng mga kabataan. Tingnan natin ang lungsod ng Iligan. Isa lamang ang syudad ng Iligan sa bansa na may malaking bilang ng kabataan. Bakit nga ba nangyari ito? Ngunit, alam ba ng ilan kung ano ito? Si Aling Emma, may 7 anak. Hindi niya naranasang gumamit ng kahit anong contraceptives dahil hindi sang-ayon ang kanyang asawa. Si Aling Fe at ang kanyang asawa ay nagkokontrol lamang. Ngayon may 3 silang anak na may edad 4, 3 at 2. At si Aling Magdalena. Isa ka buong ng mga pearls. Pero wala ko nagamit og pearls kay ang trust, malikong man ko sa trust. Nagplano ko magpadito ko mas tsada pa lang sa pearls. Ngunit, hindi nila ito sinusunod. Kaya lalong lumulobo ang ating populasyon at ang kabataan ang labis na naaapektuhan. Maraming kabataan ang abala sa pag-aaral. Marami ding kabataan ang abala sa paglalaro ng sports. Pag-asa nga ba sila ng bayan? O problema lamang? Maraming mukha ang adiksyon. Maaari itong droga, sigarilyo, alak, video games, at iba pa. Si Miguel ay 6 na taong gulang pa nang magsimulang manigarilyo. Sugod yung mga ganito. Size ka nag-edad? May mga batang palaboy-laboy sa kalye at nagpapalimos. Mayroon silang mga magulang ngunit napapabayaan. Si Dudong Papak ay ulila sa magulang. Kasalukuyang nakitira sa kanyang lola, ngunit para patuloy na mabuhay ay nagpapalimos na lamang sa kalye. Ang maagang pakikipagrelasyon na sa kalaunay humahantong sa maagang pagkabuntis. Si Maria ay 16 na taong gulang pa lamang nang maging ina. Marami kabataan ang kumakayod sa murang edad dahil sa kahirapan. Si Grace ay tindera ng kandila sa simbahan. Napilitan siyang tumigil sa pag-aaral at kumayod sa murang edad dahil sa kahirapan. Ilan lamang ang mga ito sa mga problemang kinakaharap ng ating mga kabataan ngayon. Sino nga ba ang ating masisisi dito? Ang gobyerno? Ang pamilya? O mismo tayo? Ano na kaya ang magiging sitwasyon ng Pilipinas sa susunod na henerasyon kung magsasawalang bahala na lamang tayo? Paano ang kabataan? Paano na ang pag-asa ng bayan? Ano ba ang ating magagawa? Pinakamabisang paraan ay simulan sa sarili.